Andito na po ang ating mahusay na Mayor, Mayor Vico Soto! Viva! 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 Vi
Viva!
Cruz. Maraming salamat po. At ang susunod ko pong ipapakilala sa inyo po. Manggahan, salamat po sa napaka-init yung pagtanggap sa amin. Ang sarap mag-house to house dito kahit mainit. Kasi ang welcoming nyo napakasarap talaga, no? Kaya maraming salamat po sa inyo. Palapit pa lang kami, sinasabi, huwag kayo mag-alala, straight giting kami ng Pasig dito. Totoo ba? Nakakatama po ng puso. Alam nyo, siguro kaya naman ganyan yung inyong pagmamahal sa giting ng Pasig. Dahil naman yan, ang totoo dahil din yan sa mga umpisang pagbabago ng ating Mayor Vico. Tama naman, di ba? At ang naramdaman po natin kung ano na ang dating politika sa ating lungsod at kung ano ang pagbabago na nararamdaman natin ngayon. Yan naman po ang totoo eh. Di ba? Ang layo na nang narating ng ating lungsod. At ang pundasyon ng ating ng pagbabagong iyan ay ang palaging pinabanggit ni Mayor Vico, yung good governance o yung isang mabuting paggogobyerno na inaalis po yung korupsyon, inaalis yung nakawan sa ating pamahalaan para makinabang sa kayamanan ng lungsod, hindi ang politiko kundi ang mamamayan ng Pasig. Tama? At ramdam nyo na yan, tama? Okay. Ikikwento ko lang, no, para po bigyang katibayan kung ano ba talaga ang nangyari simula ng pagpupo ni Mayor Vico bilang mayor. Noong 2019 pa lang, isipin natin ha, 2019, ang nilana niyang budget ng lungsod magkano? 10 billion pesos. 2019, tinamaan pa tayo ng pandemya. Lockdown sa mga komerso, yung ibang lungsod, nagbabahan ng koleksyon sa Pasig, tumaas. 2019 to 2022, ang budget from 10 billion naging 13.5 billion. 2022, binigay yung pagkakataon mo po ang buong giting ng Pasig. Kasama na kami. Kasi nung 2019, si Kong Roman lang at saka si Mayor Vico lang ang magkasama nun. Wala naman silang line-up na Vice Mayor papunta. Pero nung pinanalo nyo yung giting ng Pasig, from 13.5 billion in 2022, 2023 naging 15 billion. In 2024, naging 17 billion. Ngayon, 2025, 22.4 billion. Bakit ko po binikwento ito? Para maintindihan natin na pagbalinis yung ating pagpapatakbo ng pamahalaan, yung mayaman ng lungsod natin. Dati kasi, magbabayad kayo 100, sasabihin sa inyo, 60 na lang bayad mo. Yung 40 discount. Yung 30, may resibo. Yung 30, hati-hati ka. Yan po yung dahilan bakit ang Pilipinas hindi po tayo makasensi. Pero dito sa Pasig, swerte tayo dahil sa pamumuno ni Mayor Vico, tinanggal niya po yung ganung Pasig kalakaran. Kaya nga yung mayaman ang lungsod natin. Ngayon, ano ba nangyayari pag yung mayaman ang isang lungsod? Dumadami po yung programa para sa tao. Dumadami yung programa at proyekto para makinabang ang taong bayan. Example na lang, yung ating mga senior, marami tayong mga senior dito, di ba? O ang senior natin, bago naging mayor si Vico Soto noong 2019, lahat pa ng senior natin nakakatanggap ng beneficio. Pinipili lang nung araw kung sino ang pwedeng makinabang at hindi sa mga programa ng ating mga senior citizen. Pag upo ni Mayor Vico, ano sabi niya? Ay hindi, walang ganyan, walang pinipili. Lahat, kahit na kalabang ka, kakampi ka, binoto niyo siya o hindi, basta kayo ay senior at residente ng ating lungsod, makikinabang kayo sa programa ng ating pamahalaan. Yan yung sinasabi ni Councilor Angelo palagi na prinsipyo ng pagkapantay-pantay. At ginawa nyo, pinagpalit nyo yung boto nyo. 3 taon, kayo na nagboto sa kanila, kayo pa may utang na loob sa kanila. Pero pag kayo, nagbigay kayo ng tiwala ninyo sa mga taong pinaniniwalaan yung gagawa ng tama at maglilingkod ng tapat, 3 taon din yung binoto nyo ang may utang na loob sa inyo. Kaya alam po namin, no, na dito sa Manggahan, sa buong Pasig, mulat na, gising na, at matatalino ang botanteng Pasigano. Kaya ang unang programa ho namin, priority ay ang education. Bakit education? Kasi po, ito nga yung tanging susi para yangat natin ang kahirapan sa ating lipunan. Noong 2019, 11,000 po yung scholar ng bayan. Yumaman ng lungsod. Ngayon, 25,000 ang scholar natin.
Hanggang, hindi lang po hanggang high school, hanggang college po yan. Ang PLP dati may bayad. Ngayon, libre na ang PLP. Dati kalahati niya, binabayaran ng magulang eh. Ngayon po, dati subsidized kalahati lang. Ngayon, buo na, 100%. At alam niyo bakit po libre ang PLP? Dahil po may nagsulat ng congressman ng isang batas niyan. Hindi lang po PLP na kinabangga. Lahat ng state universities and colleges sa buong Pilipinas, ang kabataang Pilipino ngayon, wala nang binabayarang tuition fee ng college dahil po sa congressman ng City of Pasig. Congressman Romulo po ang gumawa niyan. Ganyan po kagaling ang congressman natin. Isipin nyo, nakaka-proud, di ba? Na dahil sa congressman natin, lahat ng kabataang Pilipino ngayon, hindi na nagbabayad ng tuition fee sa mga public colleges natin. So, mga kaibigan, ulit-ulitin ko, palapan natin ulit si Congressman Romulo. Ito ngayon, yan, yung mga high school po natin, ang nag-graduate po sa buong Pasig ng mga public schools natin, mula sa senior high school, 8,000. Okay? 8,000 a year. Ang pamantasang Luzon natin ng Pasig, ang capacity niya is 1,300 na makatanggap ng mga bata. So marami yung hindi mo nakakapag-aral. Okay? Nag-usap po kami noong 2022 at dito po nag-umpisa yung programa ng Pag-asa Scholarship Program. Doon sa mga hindi po nakakaalam pa rin ng programa ito, ako po yung nakikiusap sa inyo dahil kahit saan po kami makikot sa buong Pasig, ang dami yung mga batang lumalaki. Ang dami yung mga bata na darating din ang panahon, sila yung maghahanap ng pagkakataon kumita ng mga ayos. Pero wala pong sikreto para gumanda ang buhay kung hindi mag-invest tayo sa pag-aaral ng mga ating mga anak. Whether it be sa college, whether it be sa skills enhancement, kailangan po natin mag-aral. Kung hindi po natin mag-invest, hindi tayo mag-invest sa ating kabataan, wala po tayong aanihin pagdating ng panahon. Ito na po ang sagot. Bakit? Kasi ngayon, hindi tinitignan yung grados niyo. Dati by ranking eh. Tinitignan po yung pataasan ng grades. Ito hindi. Tinitignan lang, graduate ka ng high school, galing ka sa pamilya na medyo kapuspalan at kailangan mo ng tulong pinansyal para makapag-aral yung anak mo. Pero handa yung inyong anak na magtrabaho, magsikap at magtyaga na ipapaaralin kayo sa mga private colleges and universities dito sa Luzon, Pasig, tulad ng Pasig Catholic College at Aniliano University. Huwag niyo sabihin na pag nakakuha yung anak ninyo ng isang degree sa education sa PCC o kaya accountancy or nursing sa Arellano, hindi nagbabago ang buhay ninyo. Pero kailangan po tayo maging parte ng solusyon. Hindi mo tayo pwede umasa lang sa pamahalaan. Kahit na 22 billion ang income ng Pasig, 1 million na po tayo. Sabi ko nga palagi, isara natin ang pamahalaan, 22 billion, hati-hati tayo Pasigenyo. Magkano po lalabas yung per Pasigenyo? 22 billion divided by 1 million. 22,000 lang po yun. Sa bawat isang Pasigenyo. Makukuha ba tayo sa isang taon ng 22,000? Hindi. Kaya po kailangan, una, pumili tayo ng mga tapat na tao na maglilingkod. Pangalawa, tayo rin mismo, kumilos, gumawa, maging parte tayo ng solusyon. Swerte po tayo, meron po tayong katulad ng Mayor Vico na tumindig sa pagbabagong ito. At may pagmamalaki naman natin na malayo na ang narating ng ating lungsod. Kaya kung gusto natin ipagpatuloy itong klaseng mga pagbabagong ito at dumating na tayo sa punto na hindi lamang umaagos na yung pag-asa, pero nangyayari na talaga yung mga pagbabagong ito, sana bigyan nyo pa kami ng isa pang termino. Pwede ba? Si Congressman Roman! Magandang hapon, Barangay Manggaan. Siyempre po sa MOA, sa Teachers Village, C2, Phase 1, C2, Phase 2, C3. Nandito, magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po sa pagpunta niyo po dito. Bago lang po ako mag-umpisa, medyo mahaba kasi talaga yung mga programa at hindi po namin masabi lahat. Minsan, nakakalimutan ni Vice Dodot yung isang pinaka-importante na nagawa ni Vice Dodot sa atin dito sa lungsod. Alam po ninyo, simula nung naging Vice Mayor si Dodot ng ating City Council, nagbago na po ang kultura ng ating City Council. Nakikita po ninyo, una,
laging present yung ating Vice Mayor sa ating mga committee, sa ating council meetings. Pangalawa, nakita niyo po yung report card na binigay ng mga konsehal. Ang dami po natin bagong programa, ginagamit po nila yung pondo para sa taong bayan. Kung hindi mahusay yung iyong presiding officer, hindi mangyayari yun. Kaya yung pangatlo po, ito importante to. Ang City Council po natin, taon-taon, binibigyan po ng city yan ng 70 million pesos more or less. Pangtulong sa tao. Ang ginawa ni Vice Dodot doon, para masigurado natin, walang duda na. Wala na pong pera ang dumadaan sa kamay ng kahit sinong konsehal o ng Vice Mayor. Lahat po yung pinapadaanan niya doon sa ating CSWD. Yun po ay good governance. Kaya kay Vice Mayor Dodot, maraming salamat. Napakalaking ambag po nun para sa good governance ng ating syudad. Yes! Hindi po ako kandidato, baka po maiboto po ninyo. Ako po ay nandito, kahit kagaya ho ninyo, tumitindig para ho sa giting ng Pasig. Tumitindig para ho kay Mayor Vico Soto. 2019, naaalala ko, dito sa lugar na to, hindi tayo pinapasok sa basketball court na yan. Dahil siguro yung mga opisyalis ay talitong sa dating sistema, takot doon sa kapitan, takot dati doon sa sistema. Pero ngayon, dahil kakampi natin ang homeowners ngayon dito, si Ate Lydia, na hindi tumanggap ng bigas ng eleksyon dito. Maraming salamat po sa lahat ng mga opisyalis sa inyo, sa Phase 2 B2, sa Phase 2 C2, nandun si Ate Joy, Phase 2 C1, nandun si Kuya Efren, Phase 2 B1, nandun si Ma'am Jeline, nandun rin sila Kap Bobby, ang mga kagawad natin, ang Teachers Village, kagawad Albert, kagawad Joe, kagawad Judith, kagawad Danmar, kagawad Selby, kagawad Gloria. Sa ating lahat, maraming salamat dahil pinapakita natin sa Barangay Manggahan na bigo pa rin tayo. At mananatili tayong bigo dito sa Barangay Manggahan. Alam mo ninyo, idol ko po ang susunod ko pong ipapakilala. Siya po ang nagturo sa akin na sa pamimigay ho ng pamaskong handog, dapat ho pantay-pantay. Whether kakampi, whether kalaban, dapat ho mabigyan. Kaya ho itong tayo nabigyan ng pagkakataon, ginaya ho natin yun. Ang hamon ho natin, whether kakampi, whether kalaban, binibigyan rin ho natin. Isipin ho ninyo yun. Kung yung mga magagandang nangyayari sa ating lungsod ay nangyayari rin ho sa ating mga homeowners, sa ating mga barangay, dahil ho sa taong ipapakilala ko ho sa inyo. Kahit saan po kayo pumunta, alam ko pong proud na proud ho tayong maging Pasigenyo nga ho. Walang iba, ang ipapakilala ko po ang ating mahusay na mayor, ang mabuting mayor, ang minamahal nating mayor, Mayor Vico Soto. Maraming salamat. Magandang gabi, Barangay Manggahan. Kamusta po kayo? Kap Consitin, maraming salamat sa napakagandang introduction. Yung mga nakatayo dito sa gilid, okay pa ba kayo dyan? Yung mga nandun hanggang sa dulo, hanggang sa likod, may energy pa po ba kayo? Ang tanong ko po, nasan ba dito sa karangalan ng pinakamaingay? Yung dito sa bandang kaliwa, medyo mahina ang sigaw ninyo. Okay lang po ba kayo dyan? Maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa giting ng Pasig. At syempre, hindi rin po natin kakalimutan ng mga kasama natin na nakaupo sa upper box. Hello po sa inyo dyan sa taas. Kamusta po kayo? Maraming salamat sa pakikinig sa ating co-host. Ang gaganda po ng mga mensahe sa atin ng ating mga konsyal, ni Vice Mayor Dodot at ni Congressman Roman. At totoo po, ang layo na ng narating natin bilang isang lungsod. Kanina nagkukwento si Roman pati si Kapkin tungkol sa mga karanasan natin noong 2019. At totoo naman po na malaki yung hamon sa atin noong 2019. Pero fast forward, 6 years later, sa Manggahan, kung dati maraming hamon, ngayon maraming hamon. Tama po ba? Iba rin, Pero alam nyo, nabanggit ni Kapkin yung pamaskong handog po natin. At yan po yung paborito kong simbolo ng pagbabago sa ating lungsod.
Siguro maliit na bagay, simpleng halimbawa, pero malalim yung pinanggagalingan natin dito bilang mga Pasigueño. Kasi noon, pag makita, noong 2019, hindi pa kami nakaupo ni Kong Roman. Konsyal po ako noong District 1. Pag pupunta po kami sa iba't ibang lugar, mula sa Karangalan, Manggahan, De La Paz, 30 barangays po natin, madalas pag dumarating kami, hindi kami makapag-meeting. Minsan, pag dumarating kami, may nakikita kami na umiliwas sa amin, nagtatago. Minsan, may nalapit sa akin, pero mabilisan lang. Lalapit bigla, sabihin, tapos nakalayo na ulit bigla. Ay, wala naman tayong ginagawang illegal ko, ba't ganun yung mga ibang yun? Pero sa lagay. Maraming salamat, Consuelo Harin, ha? Pero hindi yan dahil trip ko lang. O hindi, dahil pinapakita natin sa tao na hindi yan pera ng politiko. O pag nagtrabaho ko na maayos, magpasalamat kayo sa akin, okay lang, na-appreciate ko naman po yun. Pero, higit sa lahat, wala kayong utang na loob sa akin o kahit sino sa mga opisyalis po ninyo. Dahil pondo naman natin ang ginagamit dito. Ang gusto po natin, magkaroon tayo ng isang lungsod o nandito tayo bilang mga Pasigueño na pag may nakita tayong proyekto, yung drainage po natin, yung poste ng ilaw, yung bagong ginagawa sa ospital natin, pag nakita natin yun, hindi natin isipin, wow, ang galing ni Mayor. Hindi po. Isipin natin, proyekto ko din yan bilang mamamayang Pasigueño. Akin yan. Kaya, naniniwala po ako na bilang mga Pasigueño, ayaw na natin umatras pabalik sa mga lumang kalakaran. Kailangan po natin ng mga kasama na titindig kasama natin. Noong 2022, binigyan niyo po ako ng kasama hindi lang sa congressman, kundi pati sa konseho natin. Sa congressman, sigurado naman po ang bawat isa sa atin dito siguro. Basahin niyo lang po yung pag hindi na po kayo naiinitan, basahin niyo po yung pamaypay na binigay ni Kong Roman. Sigurado po ako, magiging proud kayo na congressman natin yan, Roman Romulo. Pero noong 2022, nagkaroon tayo ng kasama na pwede na nating ipagmalaki bilang tagapangasiwa o presiding officer ng ating City Council. Alam niyo, ang taong ito, una sa lahat, napaka-professional. Pag sinabi mo may meeting, alas 8 ng umaga, 7:59, nandun na po siya, mga kaibigan. Pero higit pa rito, kapareho natin siya ng prinsipyo. At hindi lang to basta sinasabi niya, napatunayan niya ang kanyang sarili. Pinatunayan niya na intensyon niya sa pagpasok sa politika. Inayos niya ang City Council. Tumaas, nag-level up, tumaas ang kalidad ng City Council natin dahil sa kanya. Nakwento ko yung pagbawal ng mga pangalan ng mukha ng politiko, di ba? Ang ginawa ni Vice Mayor Dodot, ginawa niya itong ordinansa. Ngayon, mula 2022, hindi lang siya basta polisiya ko. Bawal na talaga ayon sa ating ordinansa. Anti-EPAL ordinance po ang tawag dyan. Kaya ang ating Vice Mayor, Dodot Jaworski. At syempre, hindi pwedeng Vice Mayor lang. Kailangan kasama itong mga konsehal natin. Meron tayong 6 na konsehal. Unahin ko na po yung absent. Medyo may karamdaman po. Dasal ko natin ang ating kasama na si Councilor Dawel Buboy Agustin. May vertigo lang, grabe naman kayo mga. Buboy Agustin, marami natulungan si Buboy sa pakuryente. Yes. Kaya nga siya tinagurian na bombilya ng konseho. Yes. Pero kasama po kayo sa tulungan electrify, Yes. mabigyan ng ligtas at legal na kuryente. Almost 1,000 families na. Buboy Agustin po yan, number 1 sa mga balota. Sigurado ako hindi nyo makakalimutan, number 1 sa balota eh. Yes. Diba? Pagbukas nyo pa lang ng balota, siya kagad yung mababasa niyo, i-shade nyo na kagad para hindi nyo makalimutan.
Huwag niyo siyang gayahin kasi siya makalimutin. No? So, kayo, shade nyo na kagad, number 1 sa ating mga balota. Ang susunod po, syempre, nandito rin po yung gumaganon kanina. Ano ba yung sabihin ng ganon? Tama, ang letter A sa balota, Angelo De Leon. Tatlo po yung kasama natin na nakaupo. Yung pangatlo, number 14 sa ating mga balota. Siya ang chair ng Committee on Appropriations. Wala na pong iba, kundi ang pumatay kay Delilah Maro Martinez. Ay, hindi ba ikaw yun? Pero nagkasundo na kayo ulit. Okay na kayo. Nagbati na sila ni Delilah. May tatlo tayong bagong kasama. Pero alam nyo, bago natin tanggapin sa giting ng Pasig ang mga nag-a-apply. Kasi maraming nag-a-apply eh. Totoo lang po, ano, yung iba, kung ano-ano sinasabi, naninira. Pero nung araw, nag-apply din po para makasama natin. Pero napatunayan din na tama yung desisyon natin na hindi sila isama. Kilala mo yun? Huwag mo nabanggitin yung pangalan. Natin na lang. Ang una ko pong tinatanong kapag may nag-a-apply sa giting ng Pasig, ba't mo gustong tumakbo? Sa mga konsehal, ba't mo gustong maging konsehal? Kasi kung ang intention mo ay para pakapalin ng wallet mo, hindi ka bagay sa giting ng Pasig. Wala ka mapapanat dito. Pero ang mga taong ito, tinanggap natin sa giting ng Pasig, una syempre kwalipikado sila. Pero higit pa rito, kapareho natin sila ng prinsipyo, ng vision para sa lungsod. Naniniwala sila sa direksyon natin, malinis na pag-gobyerno, ayos na pamamahala. Unahin ko na po si Mr. Ay, nako. Si Warren Tocino. Di ba? Anong Warren Tocino? Warren Incenso. Warren Incenso naman. Ay, nako. Si Sir Warren, mukhang senior, hindi? Ay, nako. Mukhang ilang taon, Sir Warren? 45 years old. Bigyan ng 5 Tocino. Joke-joke lang ate, ha? Joke-joke lang. Bukod sa nagsisinungaling si ate, nambobola pa. Ay, nako. Siyempre, huwag nating kalimutan. Anong number mo sa balota? Number 18. Okay. 13, sorry. Siyempre, huwag din natin kalimutan, number 15. Sa ating mga balota, wala na pong iba. Nandito pa ba si Consel Cory? Wala na si Consel Cory. Ito po, ang ating kasama, si Boy Abunda. Ay, si Boy Raimundo. Wala na talaga si Tita Cory, ha? Baka magalit eh. Last but not the least, hindi ko aasarin kasi siya po ang pinakamabait na konsehal ng giting ng Pasig. Dating chairman niya ng National Youth Commission, Ryan Enriquez. Mga kasama, 2019, marami tayong naumpisahan, marami tayong napagtagumpayan, napagbabago sa ating lungsod. Pero noong 2022, kung mapapansin po ninyo, mas bumilis pa ang takbo ng inyong pamahalaan. Mas marami tayong nagawa. Dahil mas marami tayong kakampi na matitibay at kapareho natin ng prinsipyo at direksyon. Kaya sana ngayong 2025, vote straight giting ng Pasig. Sa lungsod ng Pasig, hindi tayo liliko-liko pa. Mas lalong hindi na tayo mag-u-turn pabalik sa mga lumang kaalakaran. Dire-diretso tayo mga Pasigenyo, paabante, pasulong. God bless Manggahan, God bless Pasig City. Maraming salamat. Muling iboto